Ito yung nakakapagod mga friendly na comfort room na ang daming bubuhatin palabas para malinisan mo ng maayos. Marami kasi silang mga nilalagay na mga gamit sa loob ng comfort room kasi doon nila nilalagay yung mga pabango nila, kung ano-ano yung mga gamit, mga basta ang daming mga lagayan. Ang bibigat pa buhatin. Yan yung nakakabagal sa trabaho ng mabilis. Imbis na mabilis yung pagkilos mo, meron ka pang bubuhatin na mga kung ano-anong mga bagay sa loob ng comfort room. At yan, kilos makina tayo kasi 3 bathroom, 3 comfort room ang lilinisan muna natin. Actually, ang comfort room nila ay 6 lahat. Hindi ko kayang linisan lahat sa isang araw kasi meron pa akong gagawin, magluto, maglinis. Kasi ako lang mag-isa ngayon. Yung kasama ko nagbakasyon at ako lang yung naiwan. So, hinahati-hati ko yung trabaho ko. Alternate, kumbaga, bukas iba, sa isang araw iba naman. Kasi masakit din sa katawan. Yan nga ay parang nilalagnat ako niyan kasi parang mabigat yung katawan ko na yung masakit ang ulo, medyo para bang mayroong flu. Pero kilos na lang ako kasi wala tayong magagawa. Sa iba ay masarap ang salitang abroad. Siguro masarap yung abroad na trabaho ay engineer, manager, yung nasa opisina ka lang. Pero kami ay nasa bahay, yung DH. Hindi masarap. Kumbaga masarap ang salitang abroad pero sa amin hindi. Yung sahod mo kulang pa sa pamilya mo na ipapadala. Nakakalabas ka nga, kunti lang naman ang baon mo. Makakabili ka lang sa labas ng yung hinahanap mong pagkain tulad ng tuyo. Kung sa Bisaya pa ay bulad. Makakain ka lang yan, masaya ka na. At higit sa lahat, nagiging masaya ka lang kapag nakaharap ka na sa camera. Yung tipong nagsiselfie ka at nagpo-post sa Facebook. Nakangiti. Pero behind, sa likod niyan, hirap, lungkot, iyak, na hindi nila alam. Akala nila masaya. Kapag nagkakasakit ka, ikaw lang mag-isa. Ikaw lang na mag-isa nag-aasikaso sa sarili. Buong araw, hindi ka makakain dahil nagkasakit. Hindi nila alam na ikaw pala nagkasakit ka na pero nagme-message pa rin sila sa iyo sa Messenger na ganun ang ganyan. Kailangan ng ganun, walang pagkain, ganun. Ang hirap. Hindi nila alam ang hirap na trabaho na ginagawa namin dito. Pero iniisip ko na lang na naglilinis ako ng sarili kong bahay. Kailangan nating gawin na kailangan nating ilagay sa ating isipan na parang sariling bahay lang nating
naglilinis tayo ng sarili nating bahay, sarili nating bathroom. Kailangan talagang mabilisan ng pagkilos. Kasi kapag tapos ka na sa isang trabaho, tatakbo ka na naman doon sa isang trabaho. Sa isang comfort room, isang oras. Yung comfort room ng amo ko malaki. Kaya naabutan ako ng isang oras at kalahating oras yata. Pero yung ibang comfort room, maliit lang siya. Kumbaga isa sa Pilipinas pa, yung kung sa atin ay, kung sa akin lang ha, kwarto ko na yung isang comfort room dyan. Pagkatapos mo nang ilinisan lahat, linisan, tapos ilalagay na naman yung mga bagay na hinahakot mo palabas. Ibalik mo na naman sa loob. Ang bibigat. Pero kailangan mong gawin kasi trabaho natin yan. Lahat linisan, lahat sabunan, kailangan malinis.
Yan, ibalik na naman yung mga bagay na nilabas ko kanina. Ipasok na naman ulit kasi tapos na yung isang comfort room. Doon na naman tayo sa kabila. Ayan, pangalawa na po yan. Pangalawang comfort room. Yan ay medyo maliit lang siya. Para bang isang kwarto lang yung kung nasa Pilipinas. Yung normal lang na bahay, yung kwarto mo lang, ganyan kalaki. Diyan nga habang naglilinis ako ay nakatanggap ako ng mensahe sa Messenger na yun nga, kailangan ng ganyan. So napahinto ako na para bang nakakatamad magtrabaho kapag palagi ka na lang nakakatanggap ng mensahe na hindi ikakasaya mo habang ikaw ay pagod na pagod. Tapos yung cellphone mo tutunog, may kailangan. Ang hirap po. Ikaw ay napapagod na, nagkasakit ka, tapos ang i-chat nilang nila ay kailangan ng ganun, kailangan namin ng ganyan. Para bang walang kasayahan ang buhay namin. Yung sahod namin kulang pa, sa totoo lang. Hindi naman kami manager, engineer, or nurse, yung mga professional na mga abroad. Malalaki ang sahod. Kami nasa bahay lang kami. Tapos akala nila malaki ang sahod namin. Feeling nila kapag abroad ka, mayaman ka dito. Marami kang pera. Minsan lang iiyak mo na lang yung galit. Yan, hindi nila nakikita kung anong trabaho namin. Ang nakikita lang nila palagi na masaya ka kasi naka-selfie ka. Nakita nila sa Facebook. Nakita nila ang post mo, no? Naka-smile ka. Oo, naka-smile dahil nakaharap ka sa camera. Tapos, ang matatanggap mo lang, walang magandang balita ang matatanggap mo. Iwan ko lang po sa iba, pero sa akin, wala, puro problema ang matatanggap mo. Ilang beses na akong umiiyak mag-isa, umiiyak sa galit, ganun. Iyak mo lang talaga yung galit mo dito. Wala kang magagawa. Para bang isipin mo na lang na bakit ako nag-abroad? Bakit pa ako nag-abroad? Para tumanggap ng maraming problema. Imbis nag-abroad ka para guminhawa yung buhay mo, hindi pa pala. Maraming problema pala ang mamamana mo sa abroad. Minsan magdi-day off ka kasi gusto mo nang makawala sa stress sa bahay ng amo mo, sa trabaho. Gusto mo mag-unwind, mag-window shopping, makakain man lang ng Filipino food, makakita ng iba't ibang
kalahi, ay ibig sabihin ba yung mga kalahi natin, mga kababayan natin. At yan po ay ano na po yan, itong pong pangatlong comfort room po ito, pangatlong comfort room. Anim po lahat ang comfort room dito, pero hinahati ko muna para yung oras, may oras pa akong mag break time, may oras pa akong magluto, at may oras pa akong gagawin sa ibang gawain. Kasi kapag gawin mo lahat sa isang araw yung gawain dito, naku, bagsak lahat ng katawan mo. May hagdanan pa na ilang beses ka pababa, pataas, pababa, akyat, pataas, pababa. Tapos ang haba-haba pa ng mga hagdan. Minsan gusto mo nang sumuko, mag-isip ng masama, pero pinagdasal ko na lang sa Panginoon na bigyan ako ng lakas ng loob pa, bigyan pa ako ng kunting pasensya, habaan pa ng Panginoon ng pasensya ko. Ganon. Salamat naman at nakaabot din ng ganito katagal. Sa dami-dami ng iyak, luha ang nasayang dahil abroad nga. Ipinasukan mo to, akala mo masarap yung nasa ibang bansa. Kaya susubukan ko itong YouTube, mag-upload ng ganito. Baka naman isang araw mapansin din ni YouTube. Salamat po sa inyo kung sino man kayo na nanonood sa akin. Salamat po sa inyong suporta. Hindi ko naman kinakahiya yung trabaho ko dito. Natural kasi DH naman ako dito. Ito yung trabaho namin. Isipin na lang natin na sariling bahay natin yung lilinisan natin dito. Salamat po pala sa inyong mga support, mga friendly, mga kababayan ko dyan, saan man sulok ng mundo. Salamat po. God bless you all po. To God be the glory. To God be the glory.